Hello, blessed morning. Kumusta po kayo? Ang ating pag-aaralan po for this morning ay pinamagatan pong Out of the Mouths of Babes. At ang verse po natin ay mula po sa Psalm chapter 8 verse 2. Out of the mouth of babies and infants, you have established strength because of your foes. Amen. So sabi po dito sa ating Our Daily Bread, after watching 10-year-old Viola using a tree branch as a microphone to mimic a preacher, Michelle decided to give Viola the opportunity to preach during a village outreach. Viola accepted. Michelle, a missionary in South Sudan, wrote, "The crowd was enraptured. A little girl who had been abandoned stood in authority before them as a daughter of the King of Kings, powerfully sharing the reality of God's kingdom. Half the crowd came forward to receive Jesus." So, sa sulat po ni Michelle Perry, Love Has a Face po ang title ng kanyang sinulat. The crowd that day hadn't expected to hear a child preach. This incident brings to mind the phrase, "out of the mouths of babes," which comes from Psalm 8. David wrote, "Out of the mouth of babies and infants, you have established strength because of your foes." Jesus later quoted this verse in Matthew 21:16. Sabi po doon, "Do you hear what these children are saying?" They asked him. "Yes," Jesus replied. "Have you never read, from the lips of children and infants, you, Lord, have called forth your praise?" So yun po yung nasa Matthew 21:16. Uh, um, Jesus later quoted this verse in Matthew 21:16 after the chief priest and scribes criticized the children, calling out praise to Jesus in the temple at Jerusalem. The children were a nuisance to these leaders. By quoting this scripture, Jesus showed that God took seriously the praise of these children. They did what the leaders were unwilling to do: give glory to the longed for Messiah. As Viola and the children in the temple showed, God can use even a child to bring him glory. Out of their willing hearts came a fountain of praise. So nawa lagi nating hingin sa Panginoon to give us a willing heart like a child when it comes to praising and glorifying him. Amen. So dito po sa ating story sa Our Daily Bread, missionary po ito si Michelle, and then one time, meron pong 10-year-old na bata na gumagamit siya ng sanga, ginagamit niyang microphone kuno, ginagaya niyang isang preacher, So, yung 10-year-old na yun ay si Viola. So, nag-decide siya na bigyan ng opportunity yung bata na mag-preach or mag-share ng Word of God. Nung pumunta sila sa isang village outreach at pumayag naman yung 10-year-old. So, pagdating doon, sinulat ni Michelle Perry dun sa book niya na Love Has a Face, the crowd was enraptured. A little girl who had been abandoned stood in authority before them as a daughter of the King of Kings, powerfully sharing the reality of God's kingdom. And then, sa last part sabi niya doon, half the crowd came forward to receive Jesus. Imagine, 10-year-old na abandoned. So siguro orphan ito si Viola, So, pero nung mag-preach siya, mag-share siya ng Word of God, andun yung authority na bilang anak, ng King of Kings. At ang naging, nung nagsalita siya, half the crowd ay kalahati ng mga nanonood, dun sa village outreach nila ay nanampalataya sa ating Panginoon. So, wala pong hadlang sa Panginoon kung nais niyang gamitin ng isang bata, para mai-share ang kanyang salita, maibahagi ang good news sa ibang tao. Katulad nga nung dito sa Matthew 21:16, na pinupuri ng mga bata si Jesus at pinagalitan
sila ng mga ano-ano, ng mga, ah, tawag dito, leaders, ano po, mga priest and scribe. Kinriticize nila yung children na pinupuri si Jesus Christ. Pero ang sabi nga ng Panginoon sa kanila, kinote niya itong sa Psalm 8:2 na from the lips of children and infants, you Lord have called forth your praise. So yung mga matatanda, yung mga leaders na unwilling na purihin ang Diyos, napahiya sila kasi yung mga bata ay ano-ano po, ginamit ng Panginoon. So, medyo nakaka-distract din po. So, sa atin din po ano po, nawa ang ating willingness din sa pagpapagamit sa Panginoon, sa pag-glorify sa Panginoon, sa pagpupuri sa Kanya, sa pagbabahagi ng Kanyang salita. Nawa katulad nitong mga batang ito ano po, at katulad ni Viola na 10-year-old pa lang na talagang nag-share na siya ng Word of God ano po, at napaka-powerful kasi kalahati ng audience niya ay nakakilala sa Panginoon, ano po. Though hindi siya yung may power, ang Panginoon ang may power, pero yung willingness niya, ano po, yun yung ginamit ng Panginoon. So sa atin din po, yung willingness po natin na magpagamit, yun po yung kailangan ng Panginoon para magamit po tayo mightily sa kanyang kaharian, ano po, sa pagbabahagi ng kanyang salita. So pag binigyan po tayo ng ganitong mga opportunity, go lang po ng go, ano po, kailangan lagi po tayong willing na maglingkod sa Panginoon, magpagamit sa Panginoon. Maraming mga beses po na ah, may maganda yung plano ng Diyos sa atin, nais niya tayong gamitin, mightily, pero napipigilan po dahil hindi po tayo willing na magpagamit. Ano po, kung ano-ano po yung excuses natin, kung ano-ano yung dinadahilan natin para lang hindi tayo magamit. Ano po, at kadalasan din, nanggagaling sa insecurity natin, ano po, yung kaya ayaw nating magpagamit. Pero yun nga po, hindi naman po kasi kapangyarihan natin eh. Hindi naman po yung galing natin ang makikita eh. Kundi yung Panginoon po ang kikilos, ano po. So hindi po natin kailangan na maging magaling. Hindi po natin kailangan na maging ah, perfect. Hindi po natin kailangan na maging kumbaga parang napaka-strong and powerful magsalita, talented. Hindi naman po kailangan na ganun eh. Ang Panginoon po ang mag equip sa atin, basta maging willing lang po tayo. Kung bata nga po nagagamit ng Panginoon, tayo pa kaya ano po. So, ang dapat po natin tularan itong bata na willing magpagamit sa ating Panginoon. So, sa ating pang-araw-araw na buhay, let us find opportunity kung paano natin mapipraise or mapupurihan ang Panginoon on this, on every moment or every day, ano po. Kung meron po tayo mga opportunity na makapagbigay tayo ng papuri sa Panginoon, makapagbahagi tayo ng salita, let us always be willing to be used, ano po. So, ayun lamang po, at nawa ay katulad nitong batang ito, ano po, out of our willing hearts will come a fountain of praise. So, purihin ang Diyos at tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, for your words and for your encouragement and for your rebuke, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, minsan napakarami po namin dahilan at excuses para hindi po kami magamit, Panginoon, sa inyong kaharian, para hindi po kami magamit sa inyong mga ministry, Panginoon. Marami po kaming mga dahilan, marami po kaming mga kaabalahan na ginagamit namin para hindi po kami makapagbahagi ng inyong salita or hindi kami maging involved sa mga ministry, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo, O Lord. Patawarin niyo po kami, Panginoon, and help us, O Lord, to have the willingness, katulad po nitong batang si Viola, Panginoon. Tulungan niyo po kami na maging always willing na gamitin ninyo, O Lord, and nawa, Panginoon, use us mightily, Panginoon, na marami din pong makakilala, Panginoon, sa inyo. Pag kami po ang ginamit niyo, Panginoon, nawa kayo po magbigay sa amin ng power, ng wisdom, ng understanding, ng authority, Panginoon, to declare your word and to preach your word, O Lord. Turuan niyo po kami, Panginoon, na maghanap ng mga opportunity, O Lord, to serve you, to glorify you and to praise you sa araw-araw namin pamumuhay, Panginoon.
At nawa, Lord, hindi po kami, pagka kami po ay inyong ginagamit, hindi po kami mag-rely on our own strength, on our own wisdom, on our own intelligence, Panginoon, or yung capacity namin, Panginoon, but to rely on you, Panginoon, na kayo po ang magsusustain sa amin, Panginoon, and help us, Panginoon, not to be insecure, O Lord, not to feel inferior, Panginoon, dahil kayo nga po ang King of Kings and Lord of Lords, and you are working, Panginoon, within us, Panginoon. Kaya hindi po kami dapat matakot or ma-intimidate, Panginoon, kung meron man kayong mga pinapagawa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord, and bless niyo po ang araw na ito. Ingatan niyo po ang bawat isa. Pagpalain niyo po lahat ng hawakan ng aming kamay, Panginoon, at dalangin namin na maging smooth po at blessed ang buong maghapon na ito, O Lord. Purihin ka, Panginoon. We pray all of this in Jesus' name. Amen. So maraming salamat po mga kapatid sa panonood at pakikinig. At ingat po tayo sa maghapon. God bless you all.